The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. After Jesus had spoken, a Pharisee invited him to dine at his home. He entered and reclined at the table to eat. The Pharisee was amazed to see that he did not observe the prescribed washing before the meal. The Lord said to him, "O you Pharisees, although you cleanse the outside of the cup and the dish, inside you are filled with plunder and evil. You fools! Did not the maker of the outside also make the inside? But as to what is within, give alms, and behold, everything will be clean for you." My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning, my dear brothers and sisters. Good morning, Father. Like most of us Filipinos, Jesus too loves to eat. Kung hindi mga Hudyo si Jesus, aakalain mong Pinoy sapagkat lagi at gusto niya ang kumakain. And today in our Gospel, Jesus got an invitation from a Pharisee to dine in his home. Even though Jesus knows that the Pharisees are his number one critic, he still loves to dine with them. Siguro kung iba lang yon, ay hindi tatanggapin yung imbitasyon. Ang hirap kaya ng kumain. Kasama mo ay number one kritiko mo. Diba? Paano ka matutunawan nun? Yung bawat galaw mo, no, pinapanood. Diba? Ang hirap kumain ng ganon. No? Yung bawat subo mo, hindi mo alam kung may sasabihin sa'yo. No? But si Jesus, he doesn't care. Jesus is different. He really does not choose the people he goes with. And upon reaching the home of the Pharisee, Jesus immediately reclined at the table. Naupo na agad siya at kumain na agad siya. From then, Jesus knew already that there was something going on not inside the house, but going on inside the mind and the heart of the Pharisee. Hindi kasi naghugas ng kamay si Jesus. Ang mga Hudyo pa naman ay may ritual na kailangan sundin ng paglilinis. They have the ritual, yung paglilinis ng kamay, paglilinis ng kinainan, yung pinggan, paglilinis ng baso, yung inuman, kahit na yung paglilinis ng hihigaan nila. Merong ritual. At hindi lang ito basta-basta paglilinis. It is done through a ritual. Mayroong ritual at merong paraan na dapat sinusunod. Since Jesus knows everything, laman nga ng isip at puso ng mga Pariseyo, alam niya eh. Laman pa ba ng batas? Jesus knows everything. He just wants to emphasize in his action that ritual is not about an exterior action, but an interior disposition. Ritual is not only about an exterior action, but an interior
disposition. Gaya ng pagsisimba. This is our ritual. Pagsisimba. Hindi lang yan pagtayo, pag-upo, pagluhod, pag-sign of the cross. Hindi lang yan exterior action, panlabas na pagkilos, kundi your interior disposition. Alam mo nga kung kailan luluhod, alam mo nga kung kailan tatayo, alam mo nga kung kailan ka uupo, pero pag homily, tulog. Look at your disposition. Pero sa misa, wala namang nakuha kasi lumilipad ang isip. Ano kayang almusal ko? Ano kayang lulutuin ko? Ano kayang bibilin ko sa palengke mamaya? So, look at that. Naiiwan sa exterior, panlabas na pagkilos, exterior action, without considering the interior disposition. Ang mga Hudyo, may paraan kasi sila ng paglilinis na dapat sinusunod. Ngunit dahil nakatuon sa paraan ng paghuhugas, nalilimutan ang dahilan ng paghuhugas. Sa paraan nakatuon at hindi sa dahilan. Kaya nga, tinuturuan sila ni Jesus kung ano ba dapat ang nililinis at dapat pinapanatiling malinis. Ito ay walang iba kundi ang kalooban. Gaya na lang ng pangiimbita ng mga Pariseyo o ng Pariseyo kay Jesus para kumain. Diba? Kung titignan sa panlabas, ang bait ng Pariseyo. Inimbita si Jesus. Ang ganda naman, nagpakain ang Pariseyo sa panlabas. Pero kung uunawain, may masama palang balak. May tinatagong hindi maganda. Tinatago ang pangiimbita sa pangpupuna. Kaya nga sila sinisita ni Jesus dahil nagpapanggap silang mabuti, pero may masamang balak. Nagpapakita sila sa panlabas na kalinisan, pero marumi ang kalooban. Wala pong iniwan iyan sa nagsisimba ka, pero may sama ka ng loob sa iyong kapwa. Ang ganda sa panlabas, nagsimba, linggo, nag-serve pa, pero sa puso, may galit, may sama ng loob, nagngingit-ngit. Wala rin pong pinagkaiba yan sa tumutulong, nagbibigay sa kapwa, pero ang totoo, parte ng kampanya. Aga-aga pa nangangampanya na, Pero noong kailangan, wala. Ganyan eh. We always fall into the temptation of exterior, yung panlabas. Kasi yun ang nakikita at yun ang huhusgahan. Pero ang gustong puntuhin ni Jesus, linisin at tingnan ang kalooban. My dear brothers and sisters, it is easy to be good through actions. But remember this, it does not count if it has bad intentions. Amen.